Yes po ba tayo? Amen. Hallelujah. So, darako na po tayo sa ating pagkaing spiritual, which is the Word of God. So, gusto ko po munang, sandali lang, medyo may technical problem. Konti. I-close mo muna sa isa. Nasa PowerPoint na yun? Hindi sa Word. I-search mo na lang sa isang muna. Ay, sa anong sa paa mo, ano dyan? Dito, laging ganyan. Ayan. Alam niyo po ba na matagal na kay Pastor Reggie, sinabihan nito, meron na, which is the Matthew chapter 4, yung pagtukso kay Jesus sa wilderness. And then, parang, yung, alam mo po, yung the Lord's Prayer, yung tinuro ni Jesus. Tapos sabi ko, nagbago, okay, ito na. Tapos maya binalik na naman ako doon sa the temptation in the wilderness. So, yun pala, mayroon siyang message doon sa dalawa. So, gusto ko pong basahin po muna natin itong, kasi nakapasa na ako ng ating Bible reading bago ko ako binalik sa Matthew chapter 4. So, andito, pwede pong basahin po natin muna lahat. Ang pagtukso kay Jesus, Matthew chapter 4. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikaw ay tagubilin, at sa kanilang mga kamay ikaw ay aalalayan, nang sa mga bato paa mo'y hindi masasaktan." Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, "Huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatiwara pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos iniwan siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Mula sa taas sis. The Lord's Prayer. Magsidalangin kayo ng ganito, "Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen." Let's pray. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, for this privilege na makatayo dito, Panginoon, magpahayag ng iyong salita, O God. Lord, we acknowledge you, Holy Spirit. You are our teacher, O God. Gamitin mo lamang akong channel, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Anoint my lips, Panginoon, Lord God.
I need your anointing, the anointing power of the Holy Spirit, O God. And we pray for a special revelation, Panginoon Lord, sa amin, sa aming bawat isa tonight, Panginoon. Anoint mo rin, O God, ang mga anak mo, Panginoon, nandito, O God. Hallelujah. Give us a teachable spirit, O God. Make this message, Panginoon, simple, O God, and understandable, Panginoon. For your glory alone, in Jesus' mighty name I pray. Amen. So, hallelujah. Medyo mahaba tong inano ko, pero sabi ko, ito lang pala yung mensahe dito. Nakabuo na ako doon sa una, pero binalik ako dito sa the temptation in the wilderness. As we know, na kaya pinagmagatan ko pong the power in the Lord's Prayer. As we know, na si Jesus, nag-start siya ng ministry around 30 years old. At, di ba, yung sa temptation in the wilderness, nag-ayuno si Jesus ng 40 days and 40 nights. And then, here comes the Satan, ay tinukso po siya. At dito sa ating the Lord's Prayer, si Jesus din ang nagturo dito kasi tinanong siya ng mga alagad. Part ito ng the sermon of the in the mount. So nagtanong sila kung paano ba talaga manalangin. Kasi yung mga alagad ni Jesus, di ba parang ano lang sila, si Jesus lagi siyang nananalangin. Pumupunta siya doon sa Mount of Olive, sa mga bundok, di ba? Mag-isa, nananalangin. Siguro na-curious yung kanyang mga disciples, mga alagad. Paano ba, di ba, minsan overnight, ano ba talaga pinapanalangin ni Jesus? So, na-curious sila, paano ba talaga manalangin? So, ito yung turo ni Jesus. But before that, as we know, na natukso na siya ni Satan at napagtagumpayan niya ito. And then, paano koneksyon dito? Itong the Lord's Prayer, yung Our Father, ay tinuro niya kung paano natin mapagtagumpayan si Satan. Kung ano yung ginamit ni Jesus, di ba, word. Word ang ginamit niya. Yung nabasa natin kanina. So, umpisahan ko po dito sa the Lord's Prayer. Sabi dito, ganito kayo manalangin. Jesus is speaking dito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bakit sinabi ito ni Jesus? Si Jesus, lahat ng ginagawa niya ay yung pinapagawa lamang ng Ama sa kanya. Lagi siyang nananalangin siya to receive yung instruction sa God. Amen? Kaya sabi niya, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Dinala ni Jesus yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ito yung kalooban ng Diyos doon sa langit. Ito yung ginagawa natin dito. Sabi nga ni Pastor Reggie, it's a glimpse of heaven. Paano tayo mag-worship doon kung dito hindi natin alam? Amen? Yung lahat ng ginagawa natin dito, ay ito yung nangyayari doon sa langit. Amen? At sabi dito sa Temptation of the Mount, sa Matthew 4:5, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikaw ay itagubilin at sa kanilang mga kamay, ikaw ay alalayan. Nang sa mga bato, ang paamoy hindi masaktan. Alam mo ba kung saan niya to? Si Satan ay marunong siyang, nagbabasa siya ng salita ng Panginoon. Saan niya to kinuha? Sa Psalm 91. Yung binabasa, yung kinoconfess natin araw-araw. Baka mamaya, mas magaling pa si Satan mag-confess ng Word of God kaysa atin. Memorize niya. Ito din yung binalik niya kay Jesus. Yung Psalm 91 verse 11 to 12. Ano yung sinagot ni Jesus sa kanya doon sa question niya yung sovereignty ng God. Sabi niya, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, kung ikaw nga talaga ang pinadala ng Ama,
Sige nga, patunayan mo nga. O, di ba? O, magpatihulog ka. Kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos. Di ba? Na question niya, tinukso niya ang Panginoong Jesus. Di ba? Kung ikaw ba talaga? O, di ba? Kaya sa anong sagot ni Jesus na susulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. O, di ba? Huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos dahil siya lamang ang karapat-dapat na sambahin, di ba? Ang kanyang pangalan. Dito sa The Lord's Prayer, sabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Alam niyo po ba na ang mga Hudyo, kahit iinom ng tubig, kahit kakain, kahit prutas, meron silang prayer. They acknowledge God. Tayo din kaya? Minsan nga, kumakain na tayo, pag gutom na, nakakalimutan na. Pagkatapos kumain, dig high, thank you Lord. O, di ba? Pero, ang mga Hudyo, hindi sila titikim. Pag hindi, Baruch ata Adonai Elohim, Elohino Melech haolam. Yung lechem, yung prutas at tubig. O, di ba? Kaya we need to practice that. Kahit umpisahan natin sa tuwing kumakain tayo, it's our worship. It's our praise to God. Hindi lang tuwing dito tayo na nasa fellowship tayo with the brethren. Hindi lang yung time na to. But in every day, every second, yung kumbaga andito na, nakatatak na sa puso natin that the Holy Spirit is with us. We need to acknowledge His presence sa mga buhay po natin. Amen? Kaya ito yung prayer ni Jesus kasi yung tinuro ni Jesus kasi baka maya-maya pwedeng matukso din tayo. Totoo ba talaga yung Diyos mo? Talagang tinutulungan ka ba talaga ng Diyos mo? Alam natin, depend. Diba? Ang faith natin sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi pa niya dito, dito na tayo, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Tinuro ito ni Jesus. Bakit? Kasi tinukso siya ni Satan na gawin mong tinapay ang bato. Alam mo, kasi na-experience na ni Jesus, alam na ni Jesus yung tactics ni Satan. Diba? Sabi niya, kasi alam niya nagutom si Jesus, diba? Kasi nag-fast nga siya. At sinabi niya, kaya tinuruan tayo ni Jesus na bigyan mo kami ngayon ng pagkain araw-araw. Ano ba itong pagkain na ito? Hindi lang ito pagkain physical, kundi pagkain spiritual, which is the Word of God. Anong sabi ni Jesus nung tinukso siya ng dyablo? Sabi niya, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. May purpose pala bakit doon sa Lord's Prayer ay tinuruan tayo ni Jesus na bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. For His grace is sufficient sa buong maghapon. Naalala po natin yung mga Israelites nung sa wilderness sila nung nagpaulan ang Panginoon ng mana. Kailangan nilang magkuha ng mana good for one day. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, kumukuha sila ng marami. Siyempre, nakakatuwa din naman. Yung parang snow, yun ang kinakain nila. Pero nabubulok yun. Ano bang tinuturo ng Panginoon doon? Be contented. Kung ano yung sabi ng Panginoon, di ba? Kailangan nating magtiwala sa Kanya. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, I will provide. He will truly provide. Kailangan lang natin na mananampalataya. Magtiwala sa Kanya. Amen? Amen. Sinabi din dito na sabi dito na ni Jesus na nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Nakasulat ito sa Deuteronomy 8 verse 3. Diba? Mayroong battle doon. Word versus word.
word ni Satan at word ni Jesus. Pero yung word galing kay Jesus ay may power. Mayroong power. Kasi kahit quote ng quote, kaya anong lesson dito? O, di ba? Kahit anong quote ng quote natin ng mga verses, mga word of God, pag walang power, it's nothing. Para na tayong yung S, no, di ba? Yung letter S na quote ng quote, puro siya quote ng quote pero wala namang power. In Jesus' name. Kaya sinabi din sa Lord's Prayer na, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kasi Jesus paid our sins on that cross. O, di ba? Sa prayer natin, ito yung pattern. Ito yung pattern na tinuro ng Panginoon na ito yung dapat sundin natin. Hindi i-memorize na ito na lang paulit-ulit. Di ba sabi niya doon sa binasa natin sa Bible reading na hindi tayo maging kagaya ng mga pagano. Ano yung mga panalangin ng mga pagano? Memorize prayer. Hindi na nila kailangan mag-isip. Hindi nila kailangan yung kung ano yung nasa puso. Ayaw ng Panginoon yon kasi sabi niya mga hypocrite, di ba? Ayaw ng Panginoon yon. Kaya di ba, pag tayo nananalangin, kung ano yung nasa puso natin. Kasi siya ang Diyos na nakatingin sa ating puso. Hindi mula bibig, kundi mula sa puso. Amen? Sabi niya dito, ay sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi din naman kayo papatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Amen? Kaya di ba kung si Jesus ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, sino tayo para hindi magpatawad? Amen. Kaya sinabi niya, it's very clear na sabi niya, kung hindi daw tayo magpapatawad, hindi din tayo papatawarin. Di ba si Jesus, yung may mag-alay, sabi niya, hindi, iwan mo muna yung alay mo. Pumunta ka doon sa tao na may sama ng loob sa'yo. It means, hindi lahat ay katanggap-tanggap. Kaya kailangan, ano bang tinuturo sa atin dito? O di ba, kailangan natin magpatawad. Kasi hindi niya tatanggapin yung mga panalangin natin, yung mga alay natin, kung mayroong mga unforgiveness. Bakit niya sinabi, iwan mo muna yung handog mo at makipagsundo ka doon? Kasi yun ay hadlang ng ating mga panalangin. Yun ang hadlang ng ating mga alay. Amen? At dito sa last part, sabi dito sa the Lord's Prayer, pagkatapos sabi niya, patawarin mo kami, sabi ni Jesus yung kanyang turo na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kailangan natin araw-araw i-maintain natin ang ating mga sarili na banal. Lagi tayo nagre-repent every time na kinukonvict tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit lead us to repent. Kasi ayaw niya na mayroong kasalanan. Kasi God is holy. Hindi tayo baka sabihin, tinatawag niyo akong Lord, Lord, pero hindi ko kayo kilala. So tayo, di ba, pag nananalangin tayo, alam talaga ng Lord, isang patak pa lang ng luha. Alam niya na yung laman ng puso natin. Kasi sabi niya, di ba, doon sa binasa sa Bible reading natin, yung hindi pa natin sinasabi, ay alam niya na. Bakit? Kasi alam niya na ang laman ng puso natin. Higit sa mababanggit ng ating bibig. Amen? Kaya, stay holy. Yung matuwid sa paningin ng Diyos. Amen? Mayroon din dito, alam mo, na-amaze ako kasi sabi ko, Lord, yung pagturo mo ng the Lord's Prayer para sa kanyang mga disciple, which is ito rin ang pattern natin. Diba? Tuwing nananalangin tayo, meron na yung kailangan nating mag-worship, kailangan nating i-exercise, kumbaga, i-practice natin na umpisa nating mag-prayer. Parang itong ginagawa natin, mahaba nga lang. Pero sa personal devotion natin,
natin sa Lord na i-lead tayo ng Holy Spirit kung paano natin siya pasalamatan. Kung paano, of course, yung salamat parang ano na yan, given na yan. Pero yung praise, yung worship, paano ba natin siya i-worship one-on-one? Mayroon ba tayong ganon? Mayroon ba tayong time na, Lord, here I am, yung ako lang at ikaw. Mayroon ba tayong ganon? Amen. Kaya ini-encourage ko kayo, minsan naglulong ang Lord ng personal devotion natin. Amen. Pero yung pattern ng devotion, ng prayer natin, ito pa rin yung Our Father, the Lord's Prayer. Diba? Mayroong humihingi tayo ng tawad. Una, diba? I-praise natin siya, i-worship natin siya. Paano? Through word, through singing, diba? Yun ang mga pamamaraan, how to worship God. Kaya kung anong ginagawa natin dito, yung pattern. Amen? Kaya sabi niya dito sa Matthew 6:13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Kaya tinuro ito ni Jesus sa atin na idalangin natin araw-araw na huwag tayong hayaang matukso, kundi iligtas tayo sa masama. Ito yung kailangan nating ipanalangin araw-araw na huwag nating makaligtaan kasi mayroong spiritual battle. Maya-maya, paggising mo pa lang, nagmumura na yung alaga mo. O, di ba? Hindi naman natin makikita si Satan na nangising-ising dyan sa harap natin. Gagamit siya ng mga tao around us para galitin tayo, para i-test yung sablanot natin, minsan amo pa natin. Amen? Kaya maging aware tayo, maging sensitive tayo. Yung binigyan tayo ng Lord kasi ng wisdom. Huwag nating, kumbaga, huwag nating bilhin, huwag nating tanggapin kung ano yung mga panunokso ni Satan. Kaya sinabi niya dito na huwag mo kami hayaang matukso. O, diba? Paano natin ito na mapagtagumpayan pag ando na yung tukso? Kasi Satan is like a roaring lion. Andiyan lang siya. Naghihintay ng pagkakataon sa atin. O, diba? We need to be connected to God. Lagi tayong talagang i-maintain natin yung kalinisan ng puso natin. Yung may kabanalan, may katuwiran sa harap ng Diyos. Kasi mahiya naman tayo, may Holy Spirit na nag-grave tuwing nagkakasala tayo. Amen po ba? Amen. Dapat maging aware tayo. Yung magiging lifestyle natin na hindi na tayo yung nag-iisa. Hindi na ito yung buhay kagaya dati. O, di ba? Magiging aware tayo lagi sa presensya ng banal na Espiritu. Amen? Kahit iniisip natin, di ba? Minsan negative. Alam niya yun. Alam niya yun. Kaya, kailangan natin talaga maging sensitive sa presence ng Holy Spirit sa buhay natin. Amen? At dito, nung tinukso si Jesus doon sa chapter 4 ng Matthew, pagkatapos dinala naman siya ng dyablo sa isang ito yung pangatlo. Napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Saan ito? Doon sa Jericho, di ba? Itong bundok. Napuntahan na natin ito. At paano ba si Satan manunukso? O, di ba? Tinukso siya ng dyablo. Ibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus. O, di ba, sino ka ba? O, di ba? Gusto niya si Jesus ay sumamba sa kanya. Kasi trying hard siya. Doon pa lang sa langit. Di ba, nilaglag siya kasi nag-rebel siya against God. At nakuha niya yung 1/3 ng angels. Dito, tinist pa rin niya si Jesus. Anong sabi niya? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nakikita mo. Di ba? Tukso. Anong sinagot ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. O, di ba? Nirebuke siya. Get out. O, di ba? Lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat. Alam mo saan ba ni Jesus ito kinuha, itong pinanlaban niya?
Exodus 20 verse 3, the first commandment. Sabi ni Jesus, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya ay pinaglingkuran. O di ba? Anong weapon dito? The Word of God. Ang ginamit ni Jesus, si Jesus is God. Pwede niyang ng apoy diyan para matupok si Satan, pero hindi. Bakit pinakita ni Jesus na may power ang word? Kasi para sa atin, tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus how to battle. Paano tayo makikipaglaban sa ating kaaway? Paano tayo makikipaglaban kay Satan? Ang word of God, His word, ang word may power. Ang mga salita na binabasa natin dito. O di ba? Kaya the Holy Spirit is reminding us ng mga word na ipanglaban natin kay Satan. Minsan di ba, pag may sakit, o di ba, baka hindi na ako gagaling. No! Pag may pumasok na negative sa ating mga isip, na baka ikakamatay ko na itong sakit na to. Rebuke it. Don't agree with Satan. No. For Jesus is my healer. He said, by His stripe and by His wound, I will be healed. Ganyan tayo makipaglaban. Huwag na lang tayo pag pumasok sa isip, iiyak ka na lang. Parang nag-a-agree ka na rin lang. No, kailangan nating labanan kung paano ni Jesus nilabanan si Satan, ang dyablo. Pinakita niya dito, kaya ni Jesus, isang iglap lang mawala yun eh, matupok na yun eh. Pero, talagang mayroong labanan, word versus word. At natalo niya si Satan ng mga salita na pinanglaban niya. O, di ba? Para sa atin na ito din ang gamitin nating panglaban. Bakit tayo kailangan magbasa ng kanyang salita? Kasi ito yung gagamitin natin na weapon. Kasi may power, the word of God. It's like a double-edged sword. Amen. Amen? Napaka-clear. Dito, di ba, mayroong battle against Satan and Jesus. Nanalo siya. Then, nagturo siya kung paano manalangin. O, di ba? Itong kaparaanan ng Panginoong Hesus, dito tayo mananagumpay araw-araw sa tinuro niya ng panalangin. Dahil, it's enough for us to overcome the day. Amen? Kaya wag nating kaligtaan na i-claim lagi ang kanyang salita. Kaya kailangan nating magbasa ng magbasa. Nangungusap ang Panginoon sa atin. Hindi lang yun, binabasa natin tapos nakakalimutan na ang purpose doon ay the Holy Spirit will remind us pag ando na tayo sa sitwasyon. Anong ipanglaban natin kung wala tayong alam? Diba? Napaka-vulnerable natin sa kaaway kung wala tayong alam na kanyang salita. Kasi ito yung panglaban natin sa kaaway. Yung sinabi niya dito, pinakita niya kay Jesus na ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka sa akin. O di ba, ito din yung strategy niya hanggang ngayon. Ano ba yung kaparaanan niya sa atin? Nakikita na natin lahat dyan. Part-time, 100 shekel per hour, yun. Hindi niya sasabihin natin maririnig na, uy, papakita ko. O di ba? Yung kalaban, yung kaagaw ng oras natin sa gawain. Yung kaagaw ng atensyon natin sa Panginoon. Minsan, mas maraming time yung sa mga panunood sa social media kaysa pagbabasa ng kanyang salita. O, di ba? Ganun yun. Si Satan yung kumukuha ng atensyon para mawili ka doon sa mga bagay na walang kabuluhan. Kasi ayaw niya tayo na magbasa ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya maging aware tayo. Minsan, wag tayong magpa-deceive. Minsan, kahit na aliw ka na doon sa mga pinapanood mo, pag na-conflict ka, di ba? Na ano bang matulong dito sa buhay ko?
Ano ba yung matulong sa araw na to? Di ba parang ninakaw lang yung oras natin, wala na, tapos na. Pero napagkulangan ka na sa prayer mo, napagkulangan ka na sa mga pagbabasa mo ng salita ng Panginoon. Di ba ganun siya? Ganon ang panunukso niya. Kasi He is a deceiver. Kaya don't be deceived. Amen? Kung si Jesus nga tinukso niya, tayo pa kaya? Kaya tinulungan din tayo ni Jesus kung paano mananagumpay. Kaya mayroong power. Pag minsan, pag negative, galing yan kay Satan. Kaya wag nating ignorin. Pag mayroong may ma-encounter tayo, 'di ba? Minsan pagalitin ka talaga. Pero be reminded na, 'di ba sabi ni Jesus, love your enemy. Ngitian mo na lang, 'di ba? 'Di ba? Parang gusto mo nang patulan. Pero kailangan nating i-apply ang salita ng Panginoon. Amen? Ganon tayo mananagumpay. Pero kung patulan mo yan, loser. Oh, di ba kasi hindi natin na-apply ang kanyang salita. Minsan mahirap, pero liat-liat. Nakon? Amen. Ganon din ako. Pero, Nagiging aware. sa palagi na matututo, at least natututo. Amen? Hallelujah. Kaya maging aware tayo dito sa mga pinapakita, pwedeng ipakita lahat ni Satan. Yung mga para lang matukso ka. Kung paano niya tinukso ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya dito na tayo. So, kung ano yung mga pakana niya mula doon sa Garden of Eden, yung pagsisinungaling, di ba? Sinungaling, di ba? Tinitwist niya ang salita ng Panginoon. Pero pag alam natin ang truth, hindi na tayo madideceive. Kasi alam natin na yon ay Word of God. Amen? At kino-confirm yan ng Holy Spirit sa atin. Amen? Kaya in every situation we have, always go back to what Jesus taught us to overcome obstacles, trials, and challenges in our lives. Amen? Yung be reminded ng kung anong nakasulat doon sa Our Father. Amen? Minsan kasi nakakaligtaan na natin parang, pero yun ang role prayer, yung pattern ng prayer kung paano tayo mananalangin. Amen? Last verse. Glory to God. James 4:7, sinabi dito, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, lalabanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. O, di ba? Paano natin malalabanan ang dyablo kung hindi tayo nakapagpasakop sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon? Kasi God is fighting for us. Hindi natin kaya, di ba, pag walang Panginoon? Amen. We are nothing. Hindi natin siya kayang i-resist kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sinabi dito, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Alam niyo po, ang dyablo, panakot lang ang kaya niyan. No one can touch us. Kaya huwag tayong matakot. Di ba sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo binigyan ng espiritu para matakot. Kasi alam ni Jesus na panakot lang ang kayang gawin ng ating kaaway. Pero sabi niya, binigyan ko kayo ng espiritu na tatak sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. God is with us. Amen. God is on our side, di ba? If God is ahead of us, who can be behind us? O di ba mga salita niya yan na kailangan natin i-refresh. Kailangan natin i-declare, i-confirm kung paano ni Jesus ginamit na panlaban kay Satan. Dineclare niya. O, di ba? Ganon din tayo. We need to declare, we need to be reminded ng kanyang salita. Kasi yun ang magkukomfort sa atin. Minsan, parang hinang-hina ka na, di ba? Lord, parang hindi mo na kaya yung problema, pero i-remind natin yung sarili natin na, di ba Lord, sabi mo walang mahirap sa'yo.
hindi ko man kaya, mahirap man sa akin dahil sinabi mo sa inyong salita na walang mahirap sa iyo, kaya mag-agree ako, Lord. Isinusuko ko sa iyo ang lahat. Ganon natin mapagtagumpayan ang araw-araw na buhay natin. Amen? So mayroon po kayong natutunan? Amen. Hallelujah. So, praise God. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. O God, Lord, hayaan mo na ang mga salita, Panginoon, na nahihayag, Panginoon, sa oras na ito ay matatak ito sa mga puso't isipan po namin. Magamit namin ito, O God, sa mga sitwasyon meron kami. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, kung paano namin i-apply ang mga salita mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Dahil merong labanan, Panginoon. Gusto mo po namin mananagumpay, Panginoon, araw-araw, O God. Anumang sitwasyon, Panginoon, Lord God. We will immerse, overcomer, Panginoon. For there is a power in your word, O God. Hallelujah. Lord, always remind us, Panginoon, ang mga tinuturo mo sa amin. Kung paano mo kami tinuruang manalangin, Panginoon. Hallelujah. Na ito, Panginoon, Lord God, ay maisabuhay po namin. Maraming salamat sa iyong salita na aming napag-aaralan tonight. At Lord, ikaw ang naparangalan, ikaw ang maitaas. Ay ang dalangin ko, Panginoon, Lord God, na taglay-taglayin po namin sa aming mga puso ang mga pagpapalang espiritual, Panginoon, na aming natanggap tonight. To you be all the glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen.